Yadaya uwah. Yadaya uwah. Shalom. Shalom. Shalom, mga kaigsunan. So nakita karon sa atong episode number 10. B. 10. Yes, 10. Nanata sa ika-10 nga episode. Diri sa atong programa nga naguluhan Ang tinago nga kamatuoran. Kauban sa ato ang mga kaigsunan. Ang nalisulting ang tingog mo. Okay, ato masuon. Ang Tinago nga kamatuoran. Okay, so mga kaigsunan, muna ang atong programa, live streaming na kita sa ika-10 karon nga episode, mga kaigsunan. So, shalom sa tanan nga karon nag-join o nag-join sa atong live streaming. Welcome mga kaigsunan. Akong gidasig sa languban nga naminaw karon nga mga kaigsunan, ikiling lang usa ang inyong idulungo gabi ang inyong salabutan sa pagsabot kay haron masabtan ninyo ang among mga mensahe karon. So, shalom po sa katong mga kaigsunan nga maminaw niya sa Recordis. Oh. Okay, so kaigsunan, without masado, ang ato karon nga una, ang atong statement of purpose niya kita diri karon nga gabi kay gusto nato ipadayag kaninyo ang kamatuoran nga sa dugay panahon na tago for so many years. More than 2,000 years ang nilabay. Yes. Kining maong to be exact, 2,325 ka mga katuigan Na diin kita nalingla. O diin kita na bulag sa mga kamatuoran. So, diin kita usab base kumpan naling gawas nga nalingla Wala gihibalo. wala makaibalo. Wala nakaabot. O wala ka nakaabot. Unya karon atong nahibawan nga mao na kini Ang kahigayunan. ang kahigayunan nga diin ang natago sa dugay na nga panahon mapadayag na karon mabutyag na ang tinago nga kamatuoran. So, muna maigsunan, kini nga kamatuoran nga diskut may tungod sa ancient Creator. Yes. The name of the ancient Creator, the Almighty, ang atong nangitnon nga Amahan, Aba, mao si Yahuwah. Niya ang ancient pod nga Hebrew, Yehudyat nga ngalan sa anak, Messiah, ang Savior, mao si Yahushua, mga kaigsunan. So, that being said, Brother Malkial, ang ato diyang disclaimer. Yes, once again, welcome sa ato ang live streaming diha sa Facebook o sa mga kaigsunan. Mao kini ang ato ang pagpasidaan or disclaimer. Diin ang gani nga programa wala kini nagahatag o naga-intensyon sa pagdaot sa bisan kinsa nga mga personalidad or grupo or unsa pa man nga mga sekta, mga kaigsunan. Ang pinaka-intention or pinaka-desire or heart meaning of program mo ang pagpadayag lamang sa mga impormasyon nga dili nato common nga nadunggan sa ato ang mga igdulungog or sa mga gathering, fellowship or assembly or mga simbahanan. Mo na kasigon ko kamo sa pag-uban ka nato gikan sa atong pagsugod antud sa pag-uban. Yadaya o. And siyempre, kung kay kamatuoran mo din siya, mo nang sakit yun. Yes, sometimes, no? Sakit, sometimes, nindot, lamig, paminawan. Pero maligingon, ang importante, kamatuoran. Wala, usasad, katong mga naminaw o nakadungog o ni saksi ni mo programa din ni social media. Ayaw lang ka tandog sa imong garbo kundi sabta kay dili kini para namo kundi para kanato kintanan kay amo ni natukasan o amo ni nahibaw-an mo ni nga among gipadayag ninyo karon parihata nga matagamtaman ang tinuod nga gugma sa tinuod nga magbubuhat. Ay kita karon sa atong pagpatingog sa
Budyong. Salmo 150, versikulo 3. Nagaingon diya, may sunan nga patunggon, patingugon ang shofar, ang budyong. Kay pinagi nini, idaig ang ngalan ni Aba Yehowa. Praise you. Okay, sa atong paminahon ang tingog sa budyong. Sunan mo to siya ang tingog sa shofar diin naghatag kini og mensahe sa warning, mensahe nga ikiling ang inyong mga idulumo kay adunay kasing-kasing ug salabutan. Kay adunay mensahe nga ipaabot ang atong nangitnon nga amahan. Akan Si Aba Yehowa. Okay, so ay kita karon sa pag-shout out no sa mga comments and reaction. Okay? Yes. Sa kami diring tulo nag-record man mi og separate yun kada usa na mo nga live streaming. So kaming tulo na si Milay sa mga lain nga basher mga platform, accounts niya, mga followers, mga listeners. Yes. Sa ako nga site, medyo nidot. I would say nidot, no? Kay nga naman, nabot kita og 2,200 plus yes nga mga viewers. And then, 33, kung wala ko masayop, 33 ka mga pangutana, interactions nga comments nga naghatag. Ug akong i-shout out nga kamong mga kaigsuonan nga naghatag sa inyong mga huna-huna, mga reaction, mga pangutana. I-appreciate nako ang inyong effort ug ang inyong participation kumbaga. Kay ang inyong mga pangutana ginabasa man puna sa apan. Yes. So mana akong i-recognize pero wala ko time to mention everyone, but nabalo man mo kamong mga nakatan-aw sa episode number 9, hebalo mo niya na. Okay, so kamo Brad? Ang ako sad nga ako nagpasalamat po ko ninyo. Wala man ko ingon nga nahiubos ko ninyo as best kikinyuhang purpose to bash us to kuan. Pero ako nagpasalamat ko ano kay you make us inspired nga mutuon pa mi more o mangita pa mi og mga laom-laom pa nga mga resources para amo pag mapadungagan o mapanindot ang among mga impormasyon nga ikahatag ninyo. Padayon lang ta, ang ako rin yung ikatambag ninyo nga ipaubos ninyo ang inyong mga garbo. Kaya ron na doon na tayo makatunan. Kaya ang atong mga garbo, kung may atong ipatigbabaw, wala tayong makatunan niya na kay masirado man ang atong mga salabutan. Instead nga, imuha ka ng ablihan o imuha ka ng ikiling sa matarong o imuhang paminawon kaya ron. Ikaw usap diha, makakaton ka. O kung nagduda ka, pwede niyo mo tingkay o ikaw mismo maugay muduki-duki sa kamaturan. Yes. Okay. Brad, ako'y marabag samtang i-explain si Brother Sakak Panyo. Nasa ko'y nahunahan Brad, isang up sila na ako, no? Itong mga nindot ninyong mga questions at mga una-una. Mga kaisunan, summarize na ako kung sa akong kuha sa mga reactions. Inunanin din siya ang atong programa din ang atong yung emphasize din ang pagbalik na to sa karaan ng ngalan. Yes. Okay, naman tayo mga pangutanan ko dito nga unsa man nagtuo pa paghihapon tao discipleship, mission, buman pa diha, no? Wala man na mausap. Wa man ta mag-isgot niya na nga atong giusap na. Wala. Ang ato naging isgutan diri is number 1 din ang pagbalik, ang pag-restore ngadto sa tinuuray o tinud-anay gyud nga karaan ng ngalan. Ang tinud-anay gyud nga pagsangpit
sa matuod nga ngalan sa magbubuhat o sa Bisaya. Wala atong gipasig-uli. Gipasig-uli sila kay kani magod nga mga butang kita tanan gagikanta sa seminaryo, nagikanta ako sa mga Bible school or usa ta ka Bible scholar or usa sa mga tao nga nagtuon sa pulong sa magbubuhat. Doon na tayo tagsa-tag sa kapagpanabot. Apan, ako ka na ang hunaw-naong nga diin, sud sa dugay nga panahon, sud sa itong pag-eskwela dito na ng mga institusyon, niabot ang 5 katuig, 10 katuig, 14 katuig. Apan, wala ta kabantay nga dili kay mao ang maungalan nga gitudlo nga kanato. Unya karon nga ang pipila lamang kami nga maingon ang bunga nga nakakaplag sa matuod nga ngalan o diin amo kini gipadayag ni wala kami tinguha, wala kami tuyo og tumong nga diin lumpagon o pukanon o unsay may imuhang gibarugan karon. Apan higala o igsuon amo kining gibuhat ang pagpadayag sa malabing matuod o kamatuoran gayon, pinaagi sa pagbalik sa sinugdanan nga orihinal nga pinulungan nga diin mao ang Hebrew palayo. Okay. So, mga na magoy concern, baga na-concern ang ato diri nga listener nga kung unsay among gitudlo ako ba ano kay unsa kuno akong gitudlo sa seminaryo ganito. Oh, nya karon anong kanyanto nangugat ko og tudlo. Oh, nya karon lahi na sad akong gitudlo sa iyo na bang concern. So igala ang ato diri nga pagpasabot mo ni siya nga kami nga mga involved sa pagtudlo sa seminaryo o sa college man may sunan. Di man ginamarikayan kung sa gitudlo dito sa naguna na mo. Mo sa ni among itudlo diri sa nagsunod, di ba? Yes. So, wala nga Practically. wala kitay somebody nga i-blame diri. Kamo po di po mo maka-blame rin ako namo nga nagtudlo ani kay poy among nadawat. Kutob sa unsay nadawat. Kutob sa unsay nadawat, poy among Padayan. So, mo nagsuon nga kita tanan pareho ra ta. Okay? And no one to be blamed kay Yes. this has been more than 2,325 years ang nilabay maisunan. Muna nga kita tanan nalangkob anang mo panunan. Muna nga no one to blame, no one to put down. Yes. Kay pareho ra ta tanan na deceive, na ilad. Kung para sa mga term pagkaroon na scam. Scam! Kaya pagkauso sa scam, wala man ta makabantay nga scam na dayta. Kunya karon nga na hibal-an na nga na scam ta ato kanang ipagitaan og paagi nga himahibalik kita kay haron masubay na to ug ngano ug giinta dapita na scam. Mo na kumbaga as our personal responsibility, we do have our assignment. That's why we need to do our assignment. What assignment is that? To research. Yes, to study. Kumbaga, we have a lot of resources nowadays. Yes. No? Wala na ingon ta nga gilimitahan. Dili pa na sa una nga kutob lang ta sa four corners of the library and then pipila lamang ka mga libro ang ato ang maukap. Kumbaga, na-develop na ang technology, na-develop, ni-increase mo na ang gingon sa kanon, danayaan, no? Chapter 12, diba? Yes, chapter 12, the knowledge shall increase. And that prophecy are now come to reality o niabot na sa ato panahon karon. Yeah, dugang na to ana. Tungod sa realization ba na unsay ginaibalan sa aguna ipasa sa nagsunod. Yes. Ako kay nga lesson nga sa imo gi-highlight Brother Malkian nga
uhaton na to atong assignment. Yes, tinuod yun. Kay tanaw na unsay amon kat unsay gitudo dito amon gitudo diha, di ba? So Maura sa atong nakatunan. Na-carry yun. na-carry over na gyud, di ba? Oo, na-carry gyud. Mura bag the incident happened those days, it repeat the other generation and the other generation. The history repeat itself because kung sa'y tudlo dito ninyo, kung sa'y inyong itudlo nga rin ako, aminado mo na, tingin ako, pwede na mo paminaw ninyo sa una dito sa seminaryo nga mauni. Muna, o kini siya. Pero sa diha nga natuki-duki o ato ang nakita nga mao din ni matuod o mao din ni siya disipyan, nakarealize ta. Mo sa di nga ato apong i-share. Okay. So ang punto, gusto natong ibutangan og closure kaning moment para makamupunta. Ang pinakapunto ay sunan is kada usa ka nato responsible. Okay? Gone are the days nga ari ta permi nagsalig sa pastor. Tinuod. Ari ta permi nagsalig sa ang tawag nato mga tinamod nga mga bisya, mga dagkong mga dagkong mga district supervisor, mga ba? Mga leaders. mga church leaders. Wala matingon nga, wala ta nagpasabot no, wala ta nagpunting diri nga di ta mo respect nila. Dili na mo ipunto. Wow. Ang punto nato dinhi is gone are the days nga kinahanglan katong kaniadto nga ato ta magsalig nila permi karon nga time kinahanglan maningkamot kita. Ako, utuon kita. Yes. What I remember before ba inyo man hindi pero ginatudlo na mo ginahingaw dito sa seminaryo sa una baradan nga dili tanan kinahanglan nga spoon feeding. Kumbaga sa kung mo lang nasakto ng spoon feeding is ikaw mismo kung doon lang kay kagalingon conviction sa mong kagalingon butuon juga mo research juga mangita juga pamagi nga di lang kag spoon feed ka just because naglingkod ka, but mo research juga, do your own research, the same as what we are learn in circular study ba nga the professor giving us assignment and we do our own research and documentation for that assignment. Nga na ba? Kusa nila akong angay buhaton karon. Okay. Yadaya wa. Okay, so pupunta sa next nga punto diri, mo ni siya ang ato nga paghatag o dugang pagpamatuod no pano sa katong tan-aw ni atong Deuteronomy chapter 17 verses 2 to 3 unya tan-aw nato diha kung unsa gyud ang kabugaton ngano nga mobalik magita sa iya nga ancient name. So si Brother Monkey Al muntanaw siya sa Ezekiel Yakasakal na? Yes, Yakasakal. Yakasakal chapter 20 verses 17 to 19. So tanaw na nimo Brad unsay punto diha nga atong ma-highlight. Okay, Brother Sakak, pwede kong basa diha sa Deuteronomy 17 versikulo 2 ngadto sa versikulo 3. So kamong mga naadiha yung mga kasulatan paglia sa Deuteronomy chapter 17 verses 2 to 3. Okay. The Baryam 17 verse 2 up to 3. When there is found when there is found in your time pagariyot murag mangita sa ko sa teleskopyo. Sige, ari sa takang Brother Monkey Al may sunan. So palaban pa si Brother Sakak og teleskopyo. Sige, ari takang Brother Monkey Al sa Yakasakal o Ezekiel 20:17 to 19. Yes, Yakasakal chapter 20 verses 17 to
19. 19. Okay, gingon diri kay, and my eye pardon them from destroying them, and I did not make an end of them in the wilderness. 18. And I said to their children in the wilderness, do not walk in the laws of your fathers, nor observe their rulings, nor defile yourselves with their idols. Sa 19, I am your Alua, walk in my laws, and guard my right rulings, and do them. Okay? So, ang dito sa verse 16, ato naman ang i-highlight no, na ang mga katigulangan nila ato din sila sa mga other mighty ones. Yes. Muna yung atong i-iskutan sa nilabay. O tungod niya na, dili maayo ang resulta ngadto sa ilahang kinabuhi. Kay, ibawal man ang niabang ato sa mga other mighty ones. Yes, or mga idols. O mga idols. Pero diya, Brad, sa may imong namatigdan diha. Maskin pa, ingon ana, ang ilang mga katigulangan na pakyas. Okay? Pero kung tanaw nimo ang verse 17, no? kung sa may imong namatigdan diya, Brad? Grabe si Abya Uwa kay ang iyang giingon diri kay, and my eye pardon them. Pardon them. From destroying them. No, wala sila gi-destroy. Ang gihatag noon nga respond ni Abya Uwa kay pasaylo. Pasaylo. Ya, gigon diri kay and I did not make an end. Oh, wala sila hatagi and nya dito sa ginatawag nga wilderness. Katong time nga naa sila sa wilderness. So, tuod man na ay ginatawag nga mga kapakyasan, kaya tungod sa ilahang nahimo nga mga pag-adto sa mga idols or mga other mighty ones, but in the eyes of the Most High, Yahuwah, gipasaylo sila. Na ay ginatawag nga pagpardon. O wala gihatagan og and no, dito ang sa atong senaryo na pangitabo sa ilahan. And there is sa 18, and I said to their children in the wilderness, do not walk in the laws of your fathers. No, kumbaga, ang katong mga nakaandan nga mga buluhaton sa ilang mga katigulangan, kumbaga mga tradition. Yes, mga specifically. Nga gipasa o gipasunod. Mismo po na realidad sa tuwagaran, di ba? Tinuod. Nga, kung sa gipasa ba dito, sa mga nag-una, na-carry over. Na-carry over. Pero, ingon ni Aba na na ay pagpasidaan rin, no? I said to their children in the wilderness, do not walk in the laws of your fathers, nor observe their rulings. Sunod kay gingon pagyud nga, nor defile yourselves with their idols. O biin dili ninyo sundon o pagasundon nga mahimo nga ang inyong kaugalingon mahugawan. Kay tungod inyong i-carry over ang inyong pag-adto sa mga other mighty ones. So, dito kayong punto no before na ma-explain ang verse 19. Maisunan, very much relevant pa. Grabe kayo kaangkop or tukma yun. Yes, kana tukma. Baga, o sa dark pa na bullseye. No? Bullseye sa ato karon nga kahintang ba? Nga diin, nagsunod ta sa mga gitudlo sa mga naguna, nga which is, muna ingon ni Aba diha nga mga gitudlo sa mga katigulangan. Okay? Ay kung mupadayon ka ni ana di ay, sa manong gawan ta. Mo gyud nay mugawas gyud. So muna maisunan nga naakaron diri sa live streaming kamong mga muminaw sa republish. Kanang atong naandan nga pagtawag sa mga titulo. Okay? Muna sa siya nga kung magpadayon kag tawagan ng mga titulo. Nga ato naman i-prove diri nga mga pagan na sa tanan. JESUS ato naman na-prove diri nga is really a pagan identity. Na-trace na nato. Na-trace na nato na. So ikaw, kung magpadayon dito diha, then ingon diha,
ni Aba nga maugawan ta. Maugawan yun, ma-defile na. Ma-defile ta. Sige, brother, kaya ko padayon ang pasabot niya sa verse 19. 19. Gingon diri I am Yahuwah, your Aluwa, o Most High, walk in my laws. Kumbaga, giangkla. Giangkla niya. Giangkla ni Yahuwah. Instead nga, adto mo sa mga idols, niingon directly si Yahuwah, diri ka mo. Anhi ka mo, sunod, walk, lakaw. Diha sa ako ang mga kabalauran. Walk in my laws, and guard my right rulings. Buhata ka na. Buhata ka na. Wow, mga kaigsunan. So, dako kayong hagit nato, no? Kay kita raman, no? Kung sa atong namatan lagi, kung sa itudlo ka rin nato, Mo'y atog yung i-carry over. I-carry over ba itong pagkaman siya? Pero na ay sulti diri. May sunan, titapaw kayo. Ang sulti ni Aba nga walk, okay? Walk in my laws. Walk in my covenant. Sa iya hagid dapat. Sa iya hagid balik. So, kung kita loyal man sa mga traditions of men, kinahanglan atong ibalhin na. Iangkla na to. Iangkla na to. Ngadto ni Aba Yahuwah. Sa atog yung magbubuhat. Sa atong magbubuhat. Yada Yahuwah. So, ikala, may sunan, that being heard, kamo din itanan, makasabot mo kung nganong atogid nga balikan. Kay mo ni ang kagustuhan sa atong langit nun na Aba. Kan, yes. Okay. Alita kang brother Sakak, brother sa may punto diha sa nag-ingon din hinga sa the Barayam 17 or Deuteronomy 17 verses 2 to 3. Nagkanayon. When there is found in your midst and any of your cities which Yahuwah your Aluwa is giving you a man or a woman who does what is evil in the eyes of Yahuwah your Aluwa in transgressing his covenant and has gone and served other mighty ones and bow down to them, or to the sun, or to the moon, or to any of hosts of the Shamayim, which I have not commanded. So, nag-discuss ni siya sa iyang pahimangno. So, wala pa sila maabot dito, no? Sa promised land. Nahatag na siyang instruction na. So, sa may mong i-highlight niya, brother Sakak? Si Aba Yahuwah, naghatag na siya na pagpasidaan sa mga Yasar-al nga before sila musud dito sa promised land nga ubisan pag-unsa nga gihatag mababay man o malalaki nga mayon tampungang nga makahatag babag ba nga babag diha sa ilahang pagdaig o paghatag og importansya sa naghatag, no, or naghatag og respeto, no, dapat yun ang ilahag yung tutukan ang katorag yun ang katong ug unsay ilang gihimo nga pakigsaad between ni Aba Yahuwah ug sa ilaha mo ra gyud ilahang hatagan ug pinakadako nga importansya ug kubinan dili sila muhatag og laing panahon sa bow down or duko o pagyuko pagsimba sa mga sa adlaw bakaha, sa bulan bakaha, o sa mga kanabang hinatag lamang ba? Hinatag lamang og tao. Mga butang ng mga binuhat. Nga wala niya gihatag, wala niya gihatag nga mando, nga mulay buhata. Katong mga dili ilaw ginasugo niya, dili gid angay nga mo'y buhaton. Kay
sagad bugod karon nga panahon nadala magina nato nga maski ang kana bitawng gitawag nga pag-ampo o pagsimba sa dili na gid matuod samaan ng no I'm very sorry to our kanang mga kaigsuonan nga naani ini nga pagtuo kana bang daghan kayo ta nga gipahinungod nga kapistahan ni matud pa sa kusang amigo ni Utik ni pista ni Urking pista ni Iyay na ba kana bitong dili magud na maumoy ang gisulti dili magud na maumoy ang gisugo nga which is aduna tay pakigsaad between ni Yahuwa o nga rin nato aduna tay covenant ba nga wala gitay lain unta nga simbahon o tumanon nga mga kasuguan kundi ang iya lamang dili kato mga hinimo o gipando lamang og tao. Okay, so tignan itong example, no? Nag-isgot magod ito adlaw o bulan, no? Oh. For example, tignan itong example lang. Nganong ang simba, for example, itbali ng adlaw Domingo, for example. Okay sa may gisimba niya na. Iba gitawag mo na siya. Say homage or pasidungog. Nasi pasidungog sa adlaw. Kanang adlaw. Okay. Okay. It's an LORD. Mubit na mo LORD. SUNDAN. LORD stay. SUNDAY. Okay. So Just because. So muna, ang ipasabot na nga that is in honor of the deity. Yes. Someone nga nagsimba sa adlaw. Yes. Which is kung atong balikon ang history, si Constantine mo ginana. Oh, yes. Constantine mo. Si Constantino ginana. Author niya na. Author. Okay. Another example na to, itong nilabay nga Domingo, di ba? Kasi ito, EASTER, di ba? Star. Yes. Di ba? It's a worship of a moon, di ba? Yes. Manay kumbaga na carry over sa Carry nato. over na to na. Guys, Esther is goddess of fertility mo to. Yeah. Even gani sa mga ato lang i-apel no sa mga AI or any other nga mga sources that we can research muhatag magtubag. Nga unsa na asa na iyang istorya na dapat man ni naagid dito in kinsa man pagpasinungog na This is honor to the Queen Esther of fertility. Mga kaisunan, mo ni example sa ipasabot ganihan ni Brother Malkian nga ginasunod, no? Ginasimba niya diri i-highlight nga ibawal ni Aba nga buhaton wala niya gisugo. Okay? Pero gusto na ko i-put up, i-join together ba? Sa gibasa ni Brother Malki Alganiha, itagaan ni Aba o kaluoy. Yes. In his eye na pardon. Na-pardon. Saan siya? Mga kabataan, wala niya wa niya gi-destroy. Wa niya gibutangan og end. Saan ba? Oo, we've been deceived. Yes, we've been calling the wrong identity kay title na sa mga pagan. Pero tanawa ang atong nangitnon nga Aba. Gitagaan ta niya kay gayunan. Tagaan ta niya chance. Giving us a chance to change or to repent. To turn back. To return back to the original. So, manay ka na nga that being said, that being heard, dili na ito sayangon. No? Kay kaluoy, di na ito abusuhan, ang kaluoy, ang chance na gihatag ni Aba Yahuwa, aron kita mo balik ngadto sa iyang covenant, sa imong nabasa ganiya. Yes. Mandas pang covenant ngadto niya. Nya, itong ingon ni Yakasakal nga ingon ni Aba nga balik mo niya sa akong right ruling. Yes. Okay, ingon ni Aba, walk in my laws. In my laws, okay? Guard my covenant, walk in my laws, and do them. So, mo ni maayong application na to. Klaro kayo nga. Klaro kayo. Napapasabot. Nya kamong mga
gusto niya po mubas. Oh. Normal naman na, kung mo na inyong katungod mo na ninyo. Yes. But it's time to wake up. Ayun na. This is a awakening call. Ah. This is not the time to boast what you have learned, and this is not the time to boost your pride, but this is the time to Humble and to repent. humble down and repent and return back to the old and original will of the Creator. Okay, so that being said, Maisonan, now it's time for us to refresh ourselves sa ngalan yun, no? Ato refresh kayo, ang ngalan. Let's go sa ancient ng ngalan. As always, As always, ato ginanggi ko. atong gi-refresh ang atong ugalingon, Maisonan, sa gitawag na Tetragrammaton. Yes. Okay, reading from right to left. Okay? No? Mo ang way to read sa Hebrew. Oo. Or sa Hebrew, Yehudian. Yahudian. Paleo Hebrew, Yehudian. Mhm. One first letter is Y. We say it as Ya. Yes, the pronunciation Ya or is Yad. Ya or Ya. Yad. Okay. Letter Y. Yeah, ang next na letter, Brad, is Ha or Ha He. or Hey, yes. Okay, and that is It forms as AH. AX. So letter Y plus AS, may mo siyang Ya. Ya. Yad, He. Oh, yeah. Siyang Ya. Ya, okay. Okay. Next is, ang letter, Brad. proceed na sa U or sa commonly known as Wow. Wow. Wala siya naka-form na tag Y, AH, and then plus U or U. No, just like we read room, double O na siya. Muna naka-form tawag Ya-U. Yao. Muna Ya-U. And next is another Ha or Hey. That's why we can finally come up with Ya-U-A or Ya-U-A. Yawa. No, just like kung naay ka ng flowing of force ba, Ya-U-A. Yawa. Kuan siya ka ng very smooth and soft in our ears, no? Wow. To hear. So, Breath mo ganda siya. gininhawa. Gininhawa. Praise Siya Yahweh. man ang tinubdan sa gininhawa. He is the source The of source of life. Kaya, and everything. No? kan. Yahuwa. Yahweh. And not only that, there is another kuan ba kana bitaw makaingon nga matuodan ni kay we have not only the Tetragrammaton that we are trying to introduce right now, but this is also supported in a scriptural verses, which is Yahuwah says it nga, this is my name forever, and this is my remembrance to all generations. Not only karon lang or niadto lang. This is for all of us until the Arats will vanish and there is another Shamayim and Arats came down. Aras means earth. No? Earth. So, makita to sa Shemot o Makita na to Exodus. sa Exodus 3:15 or Shamot 3:15. Okay. Mo ni akong ingon na whatever happens to the earth and to the heavens, the name of Abba Yahuwah is always be remembered. Okay. Ari kita sa ngalan po ni Yehosha, Is our Messiah. Maisonan, wa ta mag-follow sa Greek nga ngalan, ay Jesus. Jesus kung sa Latin, Isom. Wa ta mo follow diha. Napag IESV. Oh, IESV. Okay. Wa ta mo follow isa. Kaya nga naman, ang Messiah, ikan siya sa Born Hebrew, man in the Hebrew family. That's why he has given a Hebrew name. name. So, kung na, may sunan, factual na, no? Yes. Wala ta mag-ingon nga, nga naman, mga brothers, nga ang New Testament nasulat mo na sa Greek, okay? Dili na may among argumento. Ang argumento na mo diri is, si Yehosha, ang atong Messiah, was born in a Hebrew family. So, sa hikwaot, natagaan ni mo siya, ngalan nga Greek.
And also, ang name na sa na-prophesy ng daan. Oo, na-prophesy ng daan. Nya gikan sa Shamayam, kung imong kaubasi, ang tingog nga nadungog gikan sa Shamayam, ang pinulungan Yehudyat Yehudyat. or Hebrew. Hebrew. Mo na. Practical kayo nga kanang pagpanabot Oo. nga sakto din mo yun, Brother Danay, ang sa likuot kayo. Oo. Kung sa mga kuwan pa na, sa mga sa English pa nga pagkasulti, kung sa mathematical ba nga term, incongruent. Yes, kanang example, no? Incongruent. Wala siya nagka-match gitu. Huwag mag-match. Okay? So, sige Brad, sama niya. 5 ka mga litra. First 3 letters, Yahu, first 3 letters, mo ang pangalan. Carrying the name. Carrying the name of Oh, Mama. sa young father. Yeah. Kung siya itong basis na, Yahukanan or John John 5:43. Yan mo mabasa, igsuon, nga dapat yun, magbitbit, mag-carry ang pangalan sa anak sa iyang aba or sa iyang father. So ikaw di na kinahanglan tag mga theologians, mga scholars, professor who explain na dapat Greek. Kana nga bersikulo lang daan. Klaro na na. John 5:43. Even without reading commentary, Yes. yan mo lang ang pagkabasa, makasabot ka, dapat Hebrew giday ang ngalan sa anak. Kan. John o Yahukanan 5:43. Dapat inugang nga na Brother Makial. Psalm o Tahalyam 118 verse 25 gusto na diha, no? Nga, blessed is he who comes, o Baruch is he who comes in the name Yes. of Yahuwah. Salmo na, 118. Kung sa kuan pa, nakadungog ko din sa pagkasulti ni Brother Liu White no? Liway. Baruch haba, Basham Yahuwah. Yahuwah. Okay. Baruch haba, Basham Yahuwah. Na, pagpasabot nga, Baruch o Bulahan, Baruch is the one who comes in the name of Yahuwah. Yahuwah. And that is no other than referring to The Yahusha. name of Yahushua. Yahusha. Kay Yahusha sa John 5:43, ningon nun siya nga, I came in my Father's name. Okay, so mo din siya, no? Then ang sunod din nga letter, murag W ba, no? Yes. This is Shan. Yes. With the sound of SS. Yan, kini murag letter O, pero Ayan. Ayan. Manay ko niya kanang Hebrew paliyong nga letter. So, mana no? Yahu, Shan, Ayan. Which forms Yahusha. Yahusha. Mga kaisunan. And when we say Yahusha, we are declaring what? Yahuwah saves or Yahuwah delivers. Una, gingon sa diha sa Acts chapter 4 verse 12, no, klaro man ang gingon mga kaigsunan nga mo punto ta dapat gingon diha walay lainganan. For there is no other name that as given sa Shamayam or sa heaven nga para ang tao maluwas. No, silong sa langit, kundi gihatag ka na ng pangalan na o pasabot, gi-prophesy na daan. And then, mo yun yung pangalan na nga atong tawgon. Pero tungod kay sa mga kausaban, tungod sa mga corruption na nitabo, mo ni, ang na-carry over na to, ang sipyat or sayop nga pangalan. Muna karon na-trace naman na to, pusita. Yada, Yahuwah. So, Brother Makial, taga-itag mga ma-refresh. Okay, ato ang as our refresher or ibalik sa atong previous nga nasugdan sa atong main nga topic, no? Kanya ito. Identity theft, no? Yes, muna atong pinaka-titulo. Ang titulo ni ini kay The Great Identity Theft, who changed the truth about the Messiah. No? Mo niya ni tabo mga kaigsunan. Sabi ni Saya pa, Brother Sakat pa niya, pasok. wala na yung battery. Okay. So, Excuse me. natay gamay. Okay. Yada, Yahuwah. Sa binisaya pa,
nga pagka-istorya sa mong titulo, ang dako nga pagpaila o timailhan sa kaugalingan nga nausab o gikawat. Mao di siya nga diin kita na ilan. Kaya ang tinuod nga identity gikawat man o niya giusab. Nausab yun, no? Nakawat, no? Nakawat. Ang pinaka-identity. Ang pinakasiya. Unya, pag umanog kawat, giilisan. Muna nitabo din, no? Muna nitabo nga diin kita na ilan. Karon Karon kay napadayag naman. Napadayag man kay nakitaan man kay niabot man ang punto nga ang ilang tinago nga kamatuoran nabutiyag na. Muna ang pinaka-goal gid nato. Pinaka-core sa atong programa. Atong gyud ibutyag mga kaigsunan. Kumbaga dili man siya nindot paminawon or sometimes offensive, but our intention is to educate, to present this information. Correct. Okay? Para sa ato pag-refresh sa atong topic na diin mo itong pinakatitulo na to, nahuman na to last time ang key point. Key points. Number 1, which is, was the real Messiah truly called JESUS? Muna na-explain man na to siya o gagawin na further nga hatagan o mga supporting nga mga verses, no? Which lead us sa pag-trace yun nga dili di ay pinaka-appropriate nga tawag na to ang atong Messiah into JESUS. Kung dili, balik kita sa pinaka-original. Dili siya about mag-Hebrew man ta, di man ta Hebrew. It's nothing to do about that, but it's a very practical that we need to call on the name that was being prophesied and that can match sa word nga gingon gikan siya sa family ni Hebrew. Muna mutawag sa pinaka name nga nagikan sa Hebrew. No, muna yato ang pinaka goal. Kato mo Pilipino ta. Pinoy o Pilipino sa nangangalan ng tawag dili mga kaigsunan. Wala ka mag-discredit sa trabaho sa mga translators. Kay nasa na value ang ilahang imo. Yes. Okay. Muna, sa atong pag-proceed, motto, was the real Messiah truly called JESUS? Muna, ato siya na-trace nga naa siya'y, kumbaga, nahimo nga evolution sa ngalan ni JESUS. Gikan siya sa Greek, no, na Latinize siya, o finally, nahimo siyang English nga atong commonly o popularly nga gitawag kadaghanan na halos-halos gud mo si JESUS. O sa atong pagpadayon sa key point number 2, ang pangutana kay what did Yahusha, the true name of the Messiah, really teach unsa man gid ang iyang gitudlo gyud? O kinsa man ang nag-usab sa iyang mga pagpanudlo na atong nadawat sa karon nga modern times. Una ato ang gi-explain sa paglas nga diin gitagaan nato klaro nga pagpasabot nga dapat gyud ta magsunod sa ginatawag nga Torah. Kay mo man ni ang gitudlo gyud sa pagkinabuhi ni Yahusha samtang naa pa siya diri sa kalibutan. Nga unsa ang gitudlo sa iyang amahan mo say dapat nga ikinabuhi niya. Wala man siya ni supak, no? Iningon siya diha sa Matthew or sa Matthew chapter 5:17-20 nga wala siya mianhi para pag-abolish but para pagtuman. Yes. Okay, bisan gani gamay, no? Na jot or title or title na diha nga di dapat sa iluhan. Mga nitabo karon mga kaigsunan sa paghatag og taas nga pagpasidungog sa iyang amahan, mo na gingon, if you love me, you shall keep my commandments. Mo na gyud dapat nato nga ato gyud ibutang sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing o mga salabutan karon nga dapat gyud ita no nga magsunod gyud
No, kay mo ni ang punto sa gingon sa Yehudya or Hebrew nga Shama, Shama, Yasharan. Ang but pasabot, hear and obey. Obey. No, duha ka punto wala ang ipasabot sa Shema or Shama. And then, dapat maminaw o musunod. Sunod. Mo man ang gibuhat gyud sa ancient nga Yasharan o sa iyang mga katawan. Okay? Praise Yahuwah. Praise Yahuwah. Yeda Yahuwah. O sa atong pagpadayon, na-mention man nato nga ang kuan gyud ang pagiging lawless o ang pagkawalay balaod sa modern times karon. And then Tungkol sa pagsunod sa mga religious tradition o tradition sa mga katigulangan. mo ni na carry over. Which is now takto dito sa Ezekiel ganyan, no? Atong ibasa, no? Grabe ka, kuan gyud. Yahuwah. Perfect pa ang pag-match no sa atong ibasa ganiha nga din atong gyud na sunod ang unsay namatan, unsay nga mga traditions nga atong gisunod. Yada Yahuwah. Yeda Yahuwah. Anita mo proceed na sa giingon diri sa atong key point number 3, which gives us this false image of the Messiah. So, unsa day ang image, bro, sa Messiah? False image sa Messiah? Ang sayop nga image sa Messiah, di ba ang nabantog ang nabantog nga image image mo ang kanang wapuhon niya, blandi-blandi, chuy-chuy ba? black hair, no? Oh, blandi, blue eyes, niya, kanang artistahin, na ba? Mo na ako na yung duman kanyan to mga kaigsunan ang hulagboy daw sa ato ang manluluwas kay gwapo. Wapo, kisuy. No, Kisuy lagi. Mo magiday na baga na inculcate no na silsil sa atong mga hunahuna labi na Pero, kanang pulo nga, gwapo ba? Gwapo nga, hindi mo tisoy, mo gisulti. Oh, chuy-chuy. Nahinunong ko sa Yasayaw, na gisulti anan, di ba? yes 53, no? yes tinuod Nga, gusto to, na ang tao mo tanaw niya, yung tingin niya, nga, wala siya walay attraction mo to. o siya kumbaga makuan nga sana ambungan Oo, no si padayon Wala siya ikaday. I have no beauty to nga na ang pagka kanya padayon sa explain kay hidot kay ning atong tanaw na ko si padayon explain sa brad. kumbaga ang atong na silsil sa atong mga nahuna nga paghulagway sa atong Bisaya isip kita na among gitay ko kana na built in sa atong pagkabata no nga muni gitudlo sa atong mga mama or sa atong mga lula nga guwapo ang atong kuan Wapo ang atong manluluwas. ang Bisaya Ang Bisaya. na siya gikan siya sa mga Hudyo no Kaya ang mga Hudyo, mga gwapo. Una karon nga nadana lang sa nas mga kapatanunan karon nga kung gwapo gani mututok moingon dayon nga na kanang na crush. Pero bati kani og no ang mututok moingon lang pud dayon nga manyakis. Moingon na ba? in modern times Sa modern times, mo na siya mga kasalikwaot kayo ba? Kay o imo siya imong talantaon o tanawon wala ba gyud ningon ang manluluwas nga ang akong panagway mo'y inyong tanawon o daygon 53 na siya Okay. So, yan again. Magisunan, may ato ni basahon, no? Kay para sige ba ato na panginaon ba para na nakitay murag nindot na kay imo mo gini pangita nindot gina ebidensya natay reference girl kay sa kanang gipanulti na ni Brother Sakak o ni Brother Makial, mo man na inyong nakita, mo ni atong nakita as usual. Pero naay nakasulat. yes Yesaya 53 verse 2. Ingon dili kay this is again sa gisulti ni Brother Makial gani ang prophetic or propesya ni. yes Tungod sa kang Yahusha bilang atong umaabot ng Messiah. Ingon dili for he grew up before him
as a tender plant, Mhm. and as a root out of dry ground. He has no form or splendor Oh. that we should look upon him, Mhm. nor appearance. Tingnan mong suwi ba? Chuy-chuy, kuwan ba? Guwapo kay super guwapo. Guwapo ang istahin na dating. Okay. Tanaw na ison. Nor appearance that That we we should desire Oh. him. Gabi ka ka, no? So, word for word, no? Word for word, nga nangingon na nga, dili siya gwapo, Hindi siya guwapo. pero uso. Kumbaga wala gid siya. Wala ba yung, sabihin mo, kaya binugoy mo siya kapag istorya, mayroon, aw, chuy mo, pero ako, dili ko gwapo, pero uso. Ano man? Kaya nga naman, kung imo gid siya labing tinuod nga tanawon, you cannot be attract to him because he is an ordinary according to the scripture description to the Messiah. Mhm. Kaya bang kung naman kay makita nga ordinaryo nga tao nga naglakaw anang daan, mauna siya ordinaryo. Mo ni ang kanang usa sa pagpadayag nga diin na-scam ta. Scam ta. Sabi ka, kay murag kada bang nakilaiya naman siguro na sa tao no nga O guwapo. o gwapo Daghang fans. daghan fans butuo na yun. Una kasagaran practically ba kanang again mura mo ning ingon nga kanang hinanggaw nga pagkaistorya pero ngunit tinungod ba Mhm. kinsa may daghang babae nga nailad. Ang mga babae ba nailad? Di ba anak kapag ilad ang nailad ang nangilad nila katong mga gwapo? Tungod kay ma-deceive sila, pinaagi sila ang pagpanatan ilang pananahon. Pero ang katong dunay mga tiunay ug mga tuod nga pagbati o pag-care kadto di ay mga tao nga wala ang lawan nimo tao nang lawan ordinary kita sa daplin. Ila ba? So the same as kuan katong tan-awon sa description ba nga ang Messiah ni ani ra dito siya dinhi ang purpose niya is to fulfill the will of the Creator sa iyang amahan niya ba, and then to be a Messiah to all the people who was created by Abba. Okay. Thank you for that explanation, Brother Sakat. So, so nandito na ito i-overemphasize katong nga punto, but tanawon po na ito karon ang pikas na side. Mhm. Kung mo na siya ang description sa false Messiah, Mhm. then unsa di ay ang Labing tinuod. tinuod. Ang tinuod. Sa gihatag nga Oo. ang paghulagway. Pagulagway. Okay? Okay. As we have read, no, kaganiha sa usaman to sa atong basis nga tinud ang atong Messiah wala siya kaambungan. He has no beauty to look on, no, to desire. Usa na siya sa pag-prove nga dili siya ambungan. Di siya maayo kanang Physical appearance. Yes, physical appearance. O diin kabaliktaran. Ano sa mo interact ko kadiyan, no? Kani ha mo ko nag-iskot tao katong general ba? Yes. Oh, katong imong use dutan. Roman general. Si general nga gikulit ni kasi nga nagkulit sa kanang Last Supper. Si Juan, si Michael, ano? Michelangelo? Di. Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Si Leonardo da Vinci. It's Italian, no? Italian. Yan paper. ang gi-draw, i-picture na niya. Niya, kining mo nga general, mo'y nagsugot kang Leonardo da Vinci na mag-draw siya o picture sa Messiah na diin nagkaon siya sa misa kauban ang iyang 12 ka mga tinunan. Ang mga ang 12 ka apostolis. 12 ka mga apostolis. So mana si Leonardo da Vinci ang maoy author sa pag-drawing ana. So naay mga research nga nagsultian na kanang nawong diha ni JC nga gi-drawing ni Leonardo da Vinci is mo kinang equivalent noun sa katong general I see. na si
Caesar Borgia. George Borgia. Okay. Caesarea. Caesar Borgia. Caesar or Caesarea. Borgia. Borgia. Caesar Borgia. Muna siya ang general na atong di. Kung di siya, kani popular ni siya nga hulagway, abot lang, kung naay uban nga kaabot pa ni nga mga picture, ipang butang ni sa ilahang mga kuan, doorpost o sa man nga sa ilahang panimalay, nga as symbol sa nawong sa ilang giilang nga Bisaya. Una, pangalan di ana niya kasi Caesar Borgia din na. Okay. Caesar Borgia. Caesar Pero Borgia. diri sa Cebu, that time when I was an elementary kay kanang di man ko mag-elementary sa City Central School, niya masimig laag sa una, pag-ulo Robinson sa una. Namin nakita ang image which is posted na siya ng simbahan ni Gilapon sa may uptown, kanang daghang ginataw na manimbay ni Merkulis po, kanang ang naong po diha sa ilang JC po, dili parehas ni Caesar Borgia, different siya gamay. Kaya ang yung naong, kanang pintor sa una nga nag-paint diha sa una sa Robinson, which is naong siya o Italian niya po, taas ang ilong, niya taas mo siya buhok, linginon sa naong, pero Bisaya siya, Mistiso Katsila. Okay. So, Okay, as we continue. So, that being said and heard, so, na-emphasize na ito, pwede na, parang sobrang emphasize rin sa post ni Saya, no? Balik tayo, sorry Brad, na-interrupt, no? Balik tayo rin sa, sa magiging ang description sa tinuon ng Saya. Go ahead, Brad. Okay, as our explanation, kaganihan, this widely accepted image of the Messiah today looks European, light skin, long brown, or blonde hair, soft features. Now, this is based on art and propaganda. So, Not basically on the scripture. Now, kung ano kita sa kamatuoran nga side, scripture kita, di man mao ang isulti. But instead, ang scripture din ang sulti nga sa Danayaan or sa Daniel chapter 10 verse 6 o sa Daniel gihapon 7:9, describe mo di ay naman na klaro nga description. Ang Doon lagi pagpadayag sa iyang dagway. Woolly hair, Kulot. bronze colored skin. Ato masahon din siya, no? Okay. No? Sa kapaw, bronze-colored skin, something ang kanang babad sa adlaw. Kung ano Dito kita sa siya, sun. grabe na kita nga kuan pagkasunog sa skin, no? Oo, kay... Bakit po kayo brown mo Ang kukuhan? emphasis kay bronze brown man. Rose brown ka rin. Kunya, Basahan na to. woolly hair. Basahan na to, Brad. Ah. Ang Daniel, o Daniel, chapter 10, verse 6. Sige, go ahead. And his body was like a beryl, and his face like the appearance of lightning, and his eyes like torches of fire, Fine. and his arms and feet like polished bronze. In appearance, okay? Ang iyang mata, okay? Blue eyes ba? Dili na? Dili. Dili blue eyes. It's like a fire. Okay? Okay. Eyes like torches of fireman. Oo. So, dili blue eyes. Saan ang murag baga? Oh. Kunya, ang iyahang arms and feet like polished bronze in appearance. Sa ito pa, umingon tag polished Sunog. bronze. More sa paig. Sunog. Murag na burn gid. Na-burn din siya. Eh, siyempre, di ba, by his wounds, di ba? Klaro kayo, no? Di ba? By his wounds we are healed. And the sound of his words like the sound of crowd. Oh, so ano? Murag Yeah. paggaw. Chapter 7 verse 9. Ang description sa mo coincide gihapon. 7 verse 9, may sanan. Moni ang nakita o propesya ni Daniel. I was looking until thrones were placed, and the Ancient of Days was seated. His garments was white and snow, Uy. and the hair of his head, okay, and the hair of his head was like clean wool. Oh,
Ang iyang ko ano Murag sa kanang karniro lagi? yes, ang iyang texture sa iyang hair murag sa Hair. karniro. Yes. Kanang wool ba murag something like kinky. Murag kulot-kulot. Kulot-kulot yun. And Murag his- afro. Oh, kana. Sige, And bro. his throne was flames of fire, its wheels burning fire. Oh. So, Klaro no ang description? makapamalandong kita ni okay. Unsa Hindi magiday mo lagi imagine. nailad dito pa. Grabe ito kayo ba? Oo. Hindi mo mo. Nascam yun. Yeah. Scam yun ka. Ang uban gani, magluhod pa dito, maghilak. Pahit pa na yung tanyo nito. Mga tulungan na naghihimo niya. Oo. Dako na to sa side na to nga pagkulang itong ni-settle down sa tanong. Just because we are influenced. Mm. Just because our kanang kanino-nunuan Yeah, was influenced. kumbaga saan kayo pa manandungon kay ang gingon sa scripture, dako kayo nga kabaliktaran. Dili kay baliktad lang yun. Tako doon kayo diferensya. Okay. So, anak ka bugat may sunan ang kamaturan nga ato diri ki sabuag Atong diri gipulihan sa ang tinago nga kamaturan. kamaturan. No, again, as atong disclaimer, we are not putting down any group. Yes. But Any group. as kuan lang yun sa atong pinaka-desire, Mm. mao lang ang pagkasulti lang yun sa unsay gingon sa scripture. Kasulatan. Yes. So atong palikunon ni siya, Brother Monkey Al, no? Dili nam ni gisulti ni Danaya Alo di Another na account. Akong balikon og sulti bra, no? Si kamong mga nagulit og ballpen og papel niya. Atong gibasa una, Danaya Al 10 verse 6. Unya gisuportaran pud sa Danaya Alo di niya chapter 7 verse 9. So naa din na ang description sa iyang mata, sa iyang hair, Buhok. sa iyang skin, sa iyang buhok. Naa diya mabasa ninyo. Klaro yun na. Claro, which is entirely or yung pagkabaliktara sa unsay description sa false nga Messiah. Okay. Nga Grabe mo yun. ituan Yes. JES Yes. US. Nabaliktad mo ginana, baliktad para na ko no. Di lang kay kana baliktad is one turn anak naman na. Pero kini siya sobra pa baliktad palintong ninyo kayo. Another account no atong makita para sa pagbalikon sa atong gingon nga mga description. Another book nga atong basahon na akin na makitaan, Brother Danayaan, sa Kazon or Revelation. In your copy also sa inyong scripture, inyo po ni makitaan. Okay. Yeah, sa Kapitulo 1, versikulo 14, 14 ngadto sa 15. 15. And his head, higala, ang context ani ang gihisgutan ni is ang si Yehusha, laban, ang gihisgutan ni. Verse 14, and his head and hair were white as white wool. Kung yan po dito sa Yes, no? niya. Ako gali white wool, murag karniro. As snow, and his eyes as a flame of fire. Wow, parehas yun. Wala gid magsupaki dito sa Lagi. Danayal chapter 10 o Walay kausaban sa Chapter 9. description. verse 15. And his feet like burnished brass. Bronze, oh, brass. Brass. So mo dito sa bronze ganyan, polished bronze. Parehas yun ang Okay. description. Usually burnished brass as if refined in a furnace. Moosad, no? No, sa Japon. And his voice as the sound of many waters. Wow. Wow. So, naman naibisulti dito sa the Bariam 15 verse 16 nun sila to, no? A matter is established with 2 or 3 witnesses. Yes. So, ang witness ni Danayal Yun. suportaran sa writings ni Yaokanan. Yaokanan. Okay? So, higala, 2 witnesses na niya. Mustad yun. Mustan yun. Mhm. Nga mo, ginay tinuod nga description. We establish truth The here. truth nga ang tinuod nga Messiah, nga mao si Yahusha,
Mo gina ang iyang tinuod nga Huragway. hulagway. Yang description, physical nga appearance. Yeah. So, Brad Saman. Apin na po ko sa ato na lang sa ning balik ko niyo Saman. So, what do you think? Oh, ma-continue yun na to sa next because dapat man din siya ato gyud i-emphasize. na So, diri na to sumpayan. Nga naman siya mag-matter o why does this matter? Nga naman good nga mag-matter man yun. Yes, nga naman para nato or sa ato ating paminaw karon o sa nagtanaw karon nga naman mo matter gid ni. Because ang giingon sa scripture klaro man nga in order for us to know the identity of our Messiah diin siya nagikan unsa ang ihang pamilya nga gikanan o usapa ang na-built-in nato nga sayop nga pangunahuna nga mao ni ang lagoy sa atong Bisaya. Dako ug diferensya di ay sa giingon sa scripture. Okay? Because a false image leads to false worship. Mao di ay. Mo gani giingon nga lapad jud kayo ang dalan sa kalaglagan. Kaysa dalan sa kamatuoran. Yes. Oh, the inside, it erases the true people and the roots of Yesar'al. Nga no de, kitong de, ma-erase man. Mawala man ang connection. No, kung mustikta dito sa European, nga lahi or sa Greek ba? Oo, kana. Daghan siya gilabngan nga mga ko, ano? Nga roots nga which is dili day maugid ang pinakaugat sa ato ang Messiah. And wow, that's it. Amazing. Bugat-bugat siya. Meaning false image leads to false worship. So mo sa nangyapon nga false name leads us to false worship. So JSUS is a false name na. Mo na siya nga ang ating pagsiba JSUS ang pagsiba false worship. JSUS is false Messiah, so you worship the false Messiah, and then you believe the false Messiah. So therefore we conclude na we are deceived, and then kung na-deceive pa, nailad ta, kung na-scam pa, kung sa may atong padungan, dili mao. Ang atong goal is to go to that Shamayam, but we go the wrong way. Pagkina na ba? So, hindi kita maabot dito. So, now, nakita man nato nga mauday niya ang kamatuoran based sa scripture nga itong ibasa o ibang matuod na niya, anong ato pa maning ikasakit? Anong ato pa maning ikatandog sa atong garbo? Kung dinuso mo sa among gibasa, why don't you open your scripture and read it by your own and then think how many times or think 1,000 or million times if kaning mga ubos ninyong mga kaigsuonan o higala nga di nagbakbak din hiniining mo kamaturan na sayong kami. Okay. But ato lang itong itulid, no? Di tama itong Shamayam, okay? Ato ta sa New Arats, okay? So, okay lang, joke lang rin, pero ato lang iwan. Ngayon suna, nindot ni siya nga punto. I-challenge mo ni Brother Sakak ini to read the scripture nga among ibasa diri para nga kamong mismo, di ba? Kamong video mismo maka. Dili lang kay maminaw lang sila. Ayaw tuhuin ang among gisulti diri. Apan kamo mismo mutuo kung kamo mismo magbasa o makabasa. Hey, we need to verify, no? Yeah, gusto na ko i-highlight, Brother Makiel, kining last na punto diri ba? It erases the true people and roots of Yesar'al. So, period manggod sa katong gitawag nilang Hellenization ba? Yes. Kining
sa history, balikan history. Hellenization. Nga, ipasay sa mga panahon na ang unsa ka maayo gyud, unsa ka kusganon gyud ang Greek. Ano? Kanang term ba nga Hellenization. Hellenize nila. Gusto nila nga i-Hellenize ang tanan. Nga tanang humanity ato. Yung papasok. Papasok yun, tanang mga lingwahe, apil ang Hebrew, ana. Okay? Mo na punto may sunod sa inikitawag nga history ba? Nga, mo sa nadirate, nga Na-erase good. na-erase yun. Ang true people and the roots of Yasar-al. Nawala din sila. Nawala din. Usa na nga referensya, Brother Danayal, ang gingon di sa Thaliam or sa Psalms chapter 83. Na nila mabasa diha nga diin ang mga kaaway sa ato ang magubuhat. Tabangan nila. Ingon gyud diha nga Ilang tabangan. erase these people and remember no more. Erase his people And remember no more. no more. Kahaliang 83, no? Yes, 83. Muna ang referensya na makita nila mga kaigsunan o ninyo mga kaigsunan as one of our proof that the enemy doesn't want the chosen people to be known until all generations na mamabot. Mo sa na karon nga Nakita ni mo, Brother Danayan, palihog ko na may basa, sabi kayo makadumubig. Kahaliang 83, no? Let us wipe them out. Kani, do not be speechless and do not be still, O all. For look, your enemies make an uproar. No, mo na ilang gibuhat nga pag-alsa. And those hating you have lifted up their head. They craftily plot against your people and conspire against your treasured ones. Kinsa man treasured ones? Yasar-al. Yasharal or his chosen people. Chosen people. They said, come, let us wipe them out as a nation. And let the name of Yasar-al be remembered no more. Ginangganan. Ang word ba nga gigamit ba? Wipe out and remembered no more. So that means i-furnish yun nila. Bisan pag kana pang gitawag o katong itong mga uk-uk nga naapa sa uk-uk nga panahon nga nakas pa rin malay sa kasi kaya iya sa albuni na siguro na madungan ba kanang itong mga pinulungan sa mga binugoy bilang hashtag uk-uk sa inyo ha papason murag yun na ba muni ilang gibuhat inaana ka brutal. No, this is not only kana bitaw kanang history, but this is a brutal statement and history of the Yasar-al. So it means to say wala na kay makita ng original nga Yasar-al karon. So kung balik na dito sa emphasis, Brad, one way to erase the true people and the roots of Yasar-al is to put the name of the Messiah or assign a name to a Messiah coming from a Greek name. Yes. Amo lagi na. Yeah, So, with usa na siya. a fabricated nga description sa Image, Yeah. sa image, physical appearance. Okay, so na say na fabricate. So, dili lang gida ini kay twist lang. Dili ni siya kay twist lang. Kundi totally change. Totally wipe out. Wipe out. Di, mismo sa scripture nga ito gibasa. Okay, wipe out. Mo jud din ni tamo. Huwag initabo. Kaya naman yun, on the record, to wipe out and remembered no more. Bugat kayo lang na statement. maisunan na lumugin nyo ang emotion rin ni Brother Sakak, no? Uban ang... Di, ang ako Okay. ang ako ba, sakit kayo ba nga pamalandungon nga din. Kita, hanggang karon kanang, ilan ba? Ako, I've been gago mo ka na to. Grabe ko kagago. Pero, sabihan, nausap ko sunod sa prisuhan,
tungod sa akong mga nagyan. Nituo ko nga naay magbubuhat, naay tao nga magpapasaylo. Apan ang akong ituan during the time na ilan ko, ni-eskwela pa ko. Pila ka tuwa nga seminaryo akong eskwelahan. Aron lang ko mapaduol. Apan sayop lang na igapon ang akong ituan. Now, this is now late days. I've been waking up and know the truth. Sakit. Mana ako yun. Kini nga mga statement. Grabe kabugat ang ibuhat sa kaaway. Pag-ilan na to. Kanus apaman mo. Kamu mga naminaw na mo. Kamu nga nagsunod na mo. Kamu nga mga bashers. Kamu mga naadang mga sprite pa mo na mo. Mga doon mo mga lao mo. Mga bugat na kinaadman niya. Pag-research mo. Sabta ninyo. Kanilang statement ka naadari. Atong iyahin. I challenge all of you. Okay. Salmo 83, no? Versikulo 4. So, I challenge all of you. okay. So, Sorry, Brother Sakak na I'm very emotional. na full blast ang iyagin nga kinasing-kasing nga pagpadayag may sunan patay po sa iyang mga kasinatian but speaks of the truth nga ning dagayday or ning Burst out. ulikot gidiha sa iyang kinahilatman mga kaisunan. Kung kamo po diha nga naminaw, it could be nga it is also a moment of reflection sa inyong side. Yes. Sama nga si Brother Sakak nagka-reflect po sa iyang side ini. Okay, Brother Malkiel, what else you have in mind? Brad mo nang tutanan, no? Yes. So, kaya siguro nga sa man, mo entaw kanta sa mga. Yes. Okay. So, higala, samtang mag-muni-muni mo diha, no? Samtang malandong mo diha sa kining mabukat nga atong diskutan, adunay kanta nga ato diring ipasupot para sa hatag po nato pag-unwind, no? Pag-unwind sa mabukat nga pagtulunan nga ato karon nga na kuha mga kaisunan. Mani nga awit no nga atong permi na dungog nga diin pinunta nag-mention diri sa kanimo kani nga pangalan na wa siya nag-mention ng pangalan pero ningon siya di ba sa kalistanan ko kasakitan man kanimo Jane mo gado na ko walay laing sampiton ko kundi ang ngalan mo. Wa siya ka-mention ng ngalan. Ang iyang gingon diyan, J-N-O-O gyapon. Wani usa sa atong This is ang G-N-O-O, dili man siya ngalan. title niya. Title ni siya. Sa kalistanan ko kasakitan man di mo yawa nagaluol ako na problema man mga pagsulay walay laing sampito kundi ang ngalan mo Yahuwah. Sayod ko, napamatiyon mo ako. Kung kandang ka sa pagsabnay, kanakong Yahuwah. Dalampanan
pagkabuutan mo, Yahuwah, ikaw ang dalampanan ko. Dalampanan ka, O Yahweh, Yahuwah. Kalinaw. Ang kalinaw akong nabatunan, di alam sa imong giliran, pagkabuutan mo, O Yahuwah. Dalampanan ka, O Abba Yahuwah. Ang kalinaw akong nabatunan, di alam sa imong giliran, pagkabuutan mo, O Yahuwah, ikaw ang dalampanan ko. Pagkabuutan mo, O Yahuwah, ikaw ang dalampanan ko. Yada. Yahuwah. Praise His name. Mga isunan, sa amo diring gisidya, ngalan nga among gibadilya, Yahuwah, siya ang atong sangpiton, kay siya ang atong dalampanan. Kan. Ari kita sa parting words, no? Para sa ka, kasi napakay idugang ng pangimong parting words. But, ginawa sa ka, una ta din ni Brother Malky Al, kasi unsa itong mga parting words. O siguro ako'y muna, no? Yang man ikaw. So, mga isunan, ang ako ring parting words mo ni siya na what a privilege, no? Nga kita ikaluyan ta ni Abba Yahuwah. Wata niya ipapa, wata niya sa diha, no? But ang nag-iral gid ang iyang kaluoy for so many years, bisan pa ug sayop ang atong pagtawag nato niya. Nagaan kita niya chance. So mo niya ang akong parting words na dili na ito usikan ang chance ng gihatag, ang kaluoy, ang ugma ng gihatag ni Abba. Samtang na kay panahon. Let's grab it. Let's take it, mga isunan. Go back. Calling the name sa iyang ancient name, Abba Yahuwah. Calling the name of His Son, Yahushua, sa iyang ancient name. Bisan pag malisod, ay sunan, pero sugdi na. Kung imong sugdan, makita nimo ang iyang mga panalangin. Yes. Sa Yahuwah. Yadaya mo. Nakakaigsunan, as part of pagpamalandong, importante mga kaigsunan nga tagaan na to o abli nga kasing-kasing abli nga unahuna sa gingon pa sa Jeremiah chapter 29 verse 13. Kitang tanan o kamong tanan nga nagauhaw sa pagpangita o adunay tibuok nga kasing-kasing sa pagpangita, sayad siya, kabalo siya, kinsa ka, igsoon. Mao na nga kung naatay kasing-kasing nga tibuok, makaplagan gid nato ang kamatuoran. Ang tanan nga atong gitinguha nga gusto ta, di ta gusto nga mo layo na sa dili matuod. O kung nagtinguha ta nga ma-direct gyud ang atong path, mapunta gid sa kamatuoran, sugdan nato sa pagyukbo o
o sa pag-ampo. Wala pa ta kailangan niya. Muna akong pirming ipa-hinumdom nga amahan nga naa sa langit o ang magbubuhat kanako ipaila kanako ang imong tinod ng kanan. Yadaya o. Kung ikaw nagpangita sa kamatuoran, kung tinudanay ka nga nangita, imuhagay kini nga makaplagan. Kung ikaw adunay kauhaw diha sa imuhang kasing-kasing, kung ikaw adunay langtip nga sa nabutan o huna-huna, kung ikaw gayon ang matuod na pinili, ikaw pagkapilion ngayon. So, pilia ang pagsubay sa sipit nga dalan para sa kamatuoran. Ubiyai ang halapad ug hamugkaway nga dalan paingon sa kalaglagan. Yadaya uwa. Yadaya uwa. So, na, tapuson na mo ni, uban ang another blowing of that shofar, and then mo'y paghatag o himaya, pasidungog nanto ni Abay Yahuwah. And will also serve us as our parting and closing part. Yes. Praise you. Praise you. Shalom. Shalom. And Layala tu. Layala tu. Mayang gabi na Mayang gabi. Sabi sila.